Kai Express, ito na ang pinaka-importanting summer ng career ni Kai Sotto matapos ang sunod-sunod na pagsubok, injury setbacks at ilang taong pag-aantay sa tamang opportunity, muling nabuhay ang NBA dream ng Pinoy Giant. Ayon sa mga ulat, nakatuon ngayon si Kai sa paghahanda para sa 2026 NBA Summer League at handa siyang isakripisyo maging ang ilang national team commitments para mabigyan ng buong atensyon ang kanyang NBA pursuit. Hindi ito basta ordinaryong summer league stint para sa maraming NBA hopefuls. Ito ang huling audition bago mabigyan ng training camp invite, Exhibit 10 contract, two-way deal o pagkakataong makapasok sa NBA system. Alam ito ni Kai, kaya matapos ang kanyang pagbangon mula sa ACL injury at pagbabalik sa professional basketball, isang malinaw na mensahe ang kanyang ipinapadala, hindi ba tapos ang laban? Lalo pang nagiging kapanapanabik ang sitwasyon dahil may mga ulat na ilang NBA organizations ang muling nagpakita ng interest sa 7-3 Pinoy Center. Ang Summer League ang magiging entablado upang ipakita kung gaano kalaki ang kanyang ipinag-improve sa mobility, shooting touch, rim protection at overall basketball IQ. Sa edad na papasok na sa prime years ng isang big man, maaaring ito na rin ang pinakamahalagang pagkakataon ni Kai upang kumbinsin ang NBA na kaya niyang maging bahagi ng pinakamalakas na liga sa buong mundo. So ang tanong ngayon, eto na kaya ang pagkakataong matagal nang hinihintay ng Pilipinas para magkaroon ng kauna-unahang homegrown Pinoy na tuluyang makapasok sa NBA. Well, kung susuriing mabuti ang buong paglalakbay ni Kai, makikita natin na kakaunti lamang ang mga international prospects na dumaan sa ganitong klaseng roller coaster journey. Nung teenager pa lang siya, isa na siyang kinikilalang pinakamalaking basketball prospect na nagmula sa Pilipinas. Mula Ateneo, nagtungo siya sa US upang habulin ang kanyang NBA dream. Sumali siya sa NBA G League Pathway Program, isang hakbang na ginawa rin ng ilang future NBA stars upang mapabilis ang kanyang development laban sa professional competition. Pero hindi naging diretso ang kanyang landas, nagkaroon ng mga pagbabago sa kanyang development path. Lumipat siya sa iba't ibang professional leagues habang patuloy na naghahanap ng tamang pagkakataon upang mapansin ng mga NBA scouts. At sa halip na sumuko, pinili niyang mag-ipon ng karanasan laban sa mga veteranong professional players. Sa Japan B-League, nakita ang unti-unting pag-unlad ng kanyang laro bilang modern center na kayang magprotekta ng rim habang may kakayahang tumira mula sa labas. Matapos ay dumating ang pinakamabigat na hamon, ang ACL injury na kanyang natamo habang naglalaro para sa Japan B-League at naglagay ng malaking question mark sa kanyang kinabukasan. Para sa isang 7'3 center, napakahalaga ng mobility at footwork. Maraming atleta ang nahihirapang bumalik sa dati nilang forma matapos ang ganitong klaseng injury. Pero sa halip na mawala sa eksena, ginamit ni Kai ang rehabilitasyon bilang pagkakataon upang palakasin pa ang kanyang katawan at pag-aralan ang laro sa mas malalim na antas. So ngayon, habang papalapit ang 2026 NBA Summer League, ibang Kai Sotto ang makikita ng mundo. Hindi na ito ang batang prospect na umaasa lamang sa tangkad. Hindi rin ito ang raw talent na nangangailangan pa ng maraming development. Ang pagpasok niya sa Summer League ay isang mas mature na professional na dumaan na sa international competition, national team pressure, injury recovery, at iba't ibang basketball systems. Ayon sa mga ulat, handa si Kai na ituon ang kanyang buong pansin para sa Summer League preparation dahil alam niyang napakalaki ng maaring maging epekto nito sa kanyang NBA aspirations. At para sa mga scouts, hindi lamang stats ang tinitingnan, mahalaga rin ang consistency, defensive versatility, physical readiness at kakayahang makipagsabayan sa bilis ng NBA game. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng darating na NBA Summer League dahil para kay Kai, hindi lang ito simpleng laro, isa itong audition, isa itong pagsusulit, at maaaring ito na rin ang pinakamalapit na hakbang patungo sa NBA na matagal nang pinapangarap ng buong sambayan ng Pilipino. Pero, gaano nga ba talaga kahirap ang hamon na nag-aantay kay Kai sa NBA Summer League? Well, ang totoo, dito nagsisimula ang pinakamabigat na bahagi ng kanyang NBA journey. Bawat taon, daang-daang basketball players mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagsama-sama sa Summer League. Kabilang dito ang mga bagong NBA draft picks, former first-round selections, G League standouts, EuroLeague stars, NCAA standouts at mga international prospects na nangangarap ding makapasok sa NBA. Well, sa madaling salita, hindi sapat na maglaro ng maayos, kailangan mong magpakitang gilas laban sa mga manlalarong pareho rin ng pangarap.
Para kay Kai, mas magiging mahalaga ngayon ang kanyang pagiging unique player kaysa simpleng paglalagay ng puntos sa scoreboard. Sa modern NBA, nagbago na ang papel ng mga traditional centers. Hindi na sapat ang pagiging matangkad lamang. Ang hinahanap ng mga koponan ngayon ay ang mga big man na kayang mag-switch sa depensa, magprotekta ng rim, tumakbo sa fast break at magkaroon ng shooting range. Ito ang eksaktong bahagi ng laro kung saan maaring magkaroon ng pagkakataon si Kai. Sa taas na 7-3, may natural advantage siya bilang rim protector. Kapag nasa tamang posisyon, kaya niyang baguhin ang direksyon ng opensa ng kalaban kahit hindi siya direktang nakakakuha ng block. Ang kanyang wingspan at reach ay mga katangiang hindi basta-bastang natutunan sa ensayo. Pero higit na rito, unti-unti ring lumalawak ang kanyang skill set sa mga nakaraang taon. Habang naglalaro siya sa Australia at Japan, natuto siyang maglaro laban sa mas physical at mas mabilis na competition. Natuto siyang gumalaw sa iba't ibang offensive systems, magbasa ng depensa at gumawa ng tamang desisyon sa ilalim ng pressure. Isa ito sa mga bagay na maaring mapansin ng NBA scouts. Hindi nila tinitingnan kung sino ang may pinakamaraming puntos sa isang laro. Mas mahalaga kung sino ang may NBA role at dito nagiging interesting ang sitwasyon ni Kai. Hindi kailangan maging superstar agad si Kai para magkaroon ng NBA opportunity. Maraming international players ang nagsimula bilang role players bago tuluyang magkaroon ng mas malaking papel sa liga at kailangan niyang patunayan na kaya niyang maging rotation player sa NBA system. Kaya ba niyang protektahan ang ring laban sa elite athletes? Kaya ba niya makasabay sa bilis ng transition offense? Kaya ba niya maging epektibo kahit limitado ang touches niya sa opensa? Ito ang mga tanong na sasagutin sa Summer League. At isa pang mahalagang aspeto ay ang kanyang physical na condition matapos ang ACL recovery. Sa mga lumalabas na training videos, makikitang mas kumpiyansa na siyang gumalaw. Mas agresibo ang kanyang footwork, mas mabilis ang kanyang lateral movement, at mas komportable siyang tumakbo sa open court. Bagamat hindi pa ito sapat na basihan para sabihin bumalik na siya sa kanyang pinakamataas na antas, malinaw na malaki na ang kanyang naabot mula sa kanyang rehabilitation process. At marahil ito na ang mahalagang detalye sa lahat. Sa unang pagkakataon matapos ang injury, hindi na pinag-uusapan kung makakabalik pa ba si Kai. Ang pinag-uusapan na ngayon ay kung gaano siya kalapit sa NBA. At habang papalapit ang Summer League, mas lumalakas ang pakiramdam ng maraming Pinoy na maaaring ito na ang pinakamalaking pagkakataon ng kanyang karera. Dahil minsan sa basketball, isang laro lang ang kailangan upang mabago ang buong kapalaran ng isang manlalaro. At para kay Kai, maaaring ang Summer League na ito ang maging pintuan patungo sa pinakamatagal niyang hinahabol na pangarap, ang NBA. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.